Lola, Ikaw, batang babae, bobo ka ba? Sa panahon ngayon, naglalakas loob ka pang tumulong sa matatanda. Hindi ka ba natatakot na may mangyaring masama? Isisisi sa'yo. kung ito ay iyong kamag-anak, masasabi mo ba ang ganyang mga salita? Ande, Huwag mo nang pigilan. Ang mga taong nakikialam, siguradong magkakaproblema. Tara, alis na tayo. Lola, okay ka lang ba? Okay lang, salamat sa iyo, batang babae. Ikaw ay, Lola, okay lang. Mauuna na ako. ay, sandali. Ano pangalan mo? Lola, tawagin mo na lang akong Shaoli. Shaoli, may nobyo ka na ba? Ang galing, ang apo kong lalaki, 26 na taong gulang, may sasakyan at bahay. Sikat na mayaman at guwapong lalaki. Mabuti rin ang ugali, magandang maging kasintahan. Lola, bakit ka nag-iisa lumabas? Ito ang apo ko. Niyakap na kayo. Kayo dalawa, magpakasal na kayo. Lola, wag ka nang magulo. Tara, sumama ka muna sa akin pauwi. Aba, hindi mo alam eh. Kanina nung mabangga ako, si Wenli ang tumulong sa akin. Ano? Lola, kamusta ka? May nangyari ba sa'yo? Kung gusto mo, dalhin na muna kita sa ospital. Wala, ayos lang ako. Pero, para ipakita ang sincerity, dapat mong pakasalan siya. Anong katarantaduhan yan? Kung magpapasalamat, ikaw dapat ang magpasalamat, di ba? Lola, tinulungan ko kayo nang hindi umaasa ng kapalit. Ang mahalaga, manatili kayong malusog. Una na ako. Wenli nag-aalala ka ba sa bigay kaya? Huwag kang mag-alala. Ako, isang malaking villa sa gitna ng syudad. Mga mamahaling sasakyan, pili ka lang. Bukod pa riyan, Lola, bibigyan pa kita ng 100 milyon na bigay kaya. Ano sa tingin mo? Nagka-demensya na ang lola ko. Palagi niyang iniisip na mayaman siya. Huwag kang ma-offend. Huwag kang magkalat. Ako, bibigyan kita ng bigay kaya. Para mapanatag ka ang mga magulang mo, tiyak na gusto kanilang mapakasal sa mabuting pamilya para ipakita ang sincerity. Ako, personal kong dadalhin ang apo ko para formal na humingi ng kamay mo. Kung pakakasalan ko siya, di ba? Hindi na ako mapipilitang magpakasal? May minamahal na ako. Mag-ipon ka ng lakas. Ang sakit ng pamilya mo, tiyak nagagaling din. Bago pa man yon, huwag kang susuko. Siya lang ang pakakasalan ko. Lola, tigilan mo na yan. Paano siya magpapakasal sa isang taong hindi niya kilala? Pumapayag ako. Lola, narinig mo naman? Ano? Anong sinabi mo? Papakasalan kita. Oy, ang galing! Wenli, simula ngayon, ikaw na ang manugang ko. Sabi na nga ba, para lang sa pera. Anong sinasabi mo? Ikaw, pilyo ka. Wenli hindi siya babaeng pera lang ang hinahabol. Lola? Sino ba talaga ang tunay mong apo? Ikaw, pilyo ka talaga. Si Wenli lang ang tunay kong manugang. Bilisan mo, isama mo siya. Kunin na ang marriage certificate. Lola, ako? Hindi ko siya kukunin na marriage certificate. Siya yung babaeng nag-abot sa akin ng payong. Lola, kung ipipilit, hindi magiging masaya. Nagkita, pero hindi para sa isa't isa. Uuwi na ako. Sandali. Nagbago na ako ng isip. Ngayon na tayo kumuha ng marriage certificate. Ito ang susi ng bagong bahay. Sinabi ni Lola na dapat tayo manirahan ng magkasama. Sige, mauuna na akong pumasok. Isasama na kita sa trabaho? Wow! Ang mahal naman ng kotse mo, no? Mga 200,000 siguro. Kung gusto mo,
Bibigyan kita ng isa. Hindi. Sinabi ko lang naman. Huwag mo nang sayangin ang pera. Hindi ba alam ni ma'am na ang pinaka hindi kailangan sayangin ni Mr. Lin ay ang pera? Nagtatrabaho ka sa Lin Corporation. Ako ang receptionist dito. Salamat sa pagsama mo sa akin. Ito ang ibinigay sa akin ni Lola. Hindi ko kailangan. Ibalik ko na sa iyo. Ibinigay niya ang 100 milyong baon, ibinalik. Baka dahil sa sinabi ko dati nasaktan siya. Bakit hindi ko nakita ang kanyang resume? Ginoo. Kayo ang presidente ng kumpanya. Ang pag-hire ng receptionist na maliit na bagay ay hindi dapat mag-abala sa inyo. Kung gusto nyo, sabihin ko sa HR na alagaan si ma'am. Hindi na. Naniniwala ako sa kakayahan ni ma'am. Kumusta? Ako yung kahapon. Bagong pumasa sa interview na receptionist, Wen Lee. Ngayon ang unang araw ko. Wala naman dito na magandang karanasan sa trabaho. Puro paggawa ng milk tea lang. Ang kumpanya namin ay sikat na pandaigdigang kumpanya. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok. Tulad ng Lin Corporation na sikat sa buong mundo, ay mayroon kang ganitong lagi mong sinasabi na minamaliit ang iba. Walang pangunawa na tao. Nagtataka rin ako kung paano ka nakapasok. Ikaw, ang talas ng dila mo, kaya pala kaya mong lokohin ang interviewer. Ang ibig mong sabihin, ang interviewer ng Lin Corporation, napakadaling maloko? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ikaw, maliit na receptionist. Nangahas kang sumagot sa akin. Eh ikaw, ano ka? Isang malaking ordinaryong empleyado? Mas malaki ka ba sa presidente? Ako ay 3 taon na sa kumpanyang ito. Di mo ba alam rumispeto sa nakatatanda? Kung ang kumpanyang ito ay puro katulad mo na mga empleyadong mapangmata, eh sa tingin ko, ang kumpanyang ito ay malapit nang magsara. Ano ang pinag-aawayan ninyo? Supervisor siya. Darating na si Xing Yue sa kumpanya. Ang gulo-gulo? Parang ano? Xingjue, Anong posisyon mo? At tinatawag mo pa ang pangalan ng ating Mr. Lin. kayo, ang presidente ng Lin Group ay si Lin Xingjue. Ang aking bagong asawa ay parehas ang pangalan. Hindi mo alam ang pangalan ng presidente natin. Hindi mo alam at nagtatrabaho ka pa rito. Ikaw ba ay ngayon? Bagong empleyado? Receptionist. Oo, supervisor siya. Ang background ng receptionist na ito walang espesyal. Tiyak na may backer siya. Talaga? Liuya, hindi mo na kailangan mainggit. Itong receptionist. Hindi naman kailangan ng degree at ugali. Kailangan lang ay magandang mukha sapat na. Mukhang ipinagtatanggol niya ako. Pero sa totoo lang, binabastos din ako. Oo nga, supervisor siya. Nung nag-apply siya, isinulat niya na single. Baka siya ay dahil kay President Lin kaya siya napunta rito. Isang munting receptionist. Sobra ang ambisyon. Hindi alam ang limitasyon. Tama ka. Sino ba ang hindi nakakaalam na si supervisor siya ay kababata ni President Lin? Ay magiging asawa ng presidente na. Ang ilang mababang uri huwag na umasa na maging reyna. Sa tingin ko, talagang ikaw ang may gusto ng ganito. Ikaw, masamang babae. Ang binti ko, Galang-galang, hinawakan mo ang katrabaho? Tulong, hawakan ninyo siya. Ikaw na ganito kahirap lumalaban ka pa? Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang disiplina at tamang asal. Bitawan mo ako. Paluhodin ninyo siya. Ang damit niya hubarin ninyo para makita ng lahat. Itong walang hiyang tao kung ano ang itsura niya. Ganito kayo, Mang Api. Hindi ba kayo takot sa presidente? supervisor siya ay magiging asawa ng presidente. Ginalit mo siya, dapat kang turuan ng leksyon. Nandito na si President Lin. Xingjue, Miss Lin, Ikaw ang presidente ng Lin Group. itong babae, unang araw pa lang sa trabaho, sinigawan na ako.
Gusto pa akong saktan. Ang kumpanya natin ay hindi pwedeng magtago ng ganoong empleyado. Itataboy ko na siya. Tigil. Anong department mo? Taga-HR ako. Ang HR ang namamahala sa buong kumpanya ng pag-recruit ng empleyado. Pinakadapat maintindihan ang isang kumpanya bukod sa kakayahan at credentials. Ang ugali ng empleyado ay mas mahalaga. Tulad mo na nag-uuri ng tao ayon sa antas. Ang Lin Group ay hindi dapat magtago ng ganoon. Mr. Lin ako. Xingyu, magkakilala pa lang sila, hindi pa close. Baka may misunderstanding. Hindi naman kailangan i-terminate. Supervisor siya. Unang alituntunin ng kodigo ng empleyado ay hindi pinapayagan ang bullying sa katrabaho. Hindi mo ba alam? Mr. Lin, mali ako. Hindi ko na uulitin. Xingjue, si Liuya ay isang matandang empleyado. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Patawarin mo siya. Isang verbal warning. Kung susunod na gagawin mo ito, mag-resign ka na lang. Ang iba, umalis na magtrabaho na kayo. Pumunta ka sa opisina ko. Supervisor siya. Huwag kang mag-alala. Tiyak na si Mr. Lin ay haharapin ng maayos ang babaeng iyon. Si Xingyu ay naiinis sa mga taong nagkakagulo sa kumpanya. Tiyak na siya ay pagalitan ng babaeng iyon hanggang umalis. Nasaktan ka, okay ka lang? Ikaw ang presidente ng Lin Group. Oo naman. Hindi ko sinadyang itago sa iyo dahil natatakot ako na ikaw ay isang taong sakim sa pera dahil marami na dati ay lumapit dahil sa pera. Kailangan kong mag-ingat. Naiintindihan ko, pagaman hindi ko alam kung bakit bigla kang pumayag na magpakasal sa akin. Ngunit, salamat sa pagtulong sa akin. Tulungan ka? Bakit mo nasabi iyon? Wala. Ilang bagay lang sa bahay. Oo pala. Para hindi makagawa ng di kinakailangang gulo, sa kumpanya magpanggap na lang tayong hindi magkakilala. Gusto mong itago ang relasyon natin. Sa ngayon gusto ko lang magtrabaho ng maayos. Si, kailan mo gustong ipaalam sa publiko, ayun ang oras na ipapaalam. Salamat. Medyo nirerespeto niya ako. Itong asawa ko, mukhang okay naman. Salamat ha. Sige, magtatrabaho na ako. Kung kaninang umaga ang taong nakilala mo, ay hindi ako pakakasalan mo rin ba siya? Bakit ganyan ang tanong mo? Gusto kong malaman. Walang kung. Ang taong nakilala ko noong umagang iyon ay ikaw lang. Secretary Yu, tulungan mo akong mag-imbestiga tungkol sa pamilya ni Wenli. Bukod diyan, kunin mo ang singsing na in-order ko at dalhin sa akin. Opo. Narinig mo na ba? Yung bagong empleyado ngayong umaga, yung receptionist. Hindi pala siya sinisante ni Boss Lin. Tama na, wala ba kayong ginagawa? Pinanatili pa ni Xingyu si Wenli. Pupuntahan ko siya para tanungin ng malinaw. President Lin, nahanap ko na. Ang misis ay dating pangalawang anak na babae ng pamilya Wen. Kamakailan lang, siya ay natagpuan. Pagkatapos niyang bumalik, pinilit siya ng kanyang pamilya. Napalitan ng panganay para makipag-alyansa sa pamilya Lin. Siya? Nawala ng ganito katagal, hindi man lang hinanap. Mukhang ang relasyon niya sa pamilya Wen ay hindi naman masyadong malalim. Si Mrs. ay pinalaki ng isang matandang babae. Mula pagkabata, ang matandang babae ay namatay kamakailan. Kaya pala sinabi niya kung bakit siya nasa ospital. Nakita siya. Noon pala, kailangan din niyang alagaan ang may sakit na pamilya. Sa simula ay inengganyo pa niya ako. Teka, sabi mo lang ba ay pamilya Lin? Ang aking pamilyang Lin. Tama. President, yung kasunduan na tinanggihan mo dati ay si Mrs. pala. Kung gayon, sa di sinasadyang pagkakataon, nag-asawa kami ni Wenli. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ikaw at si Mrs. ay bagay na bagay. Ito ang engagement ring mo. Matching pair. Ang ganda.
President. Hindi ba sinabi na dapat lihim? Isinuot ko lang ang singsing. Sino nagsabing kasal ako? Maham. Xingjue, kasal ka? Kanino? May asawa ka na, kanino ka nag-asawa? Sino yung babae? Anong kinalaman mo? Alam mo naman na para sa'yo ako, kaya ako nagtrabaho sa kumpanya. Siyatang, kung hindi noong panahon na iyon, hinikayat ako ng mga magulang mo. Kaya lang, dahil sa relasyon ng ating pamilya, pumayag ako dito, pero mula simula hanggang ngayon, itinuturing lang kita bilang empleyado. Empleyado lang, bakit mo ako ganyan tratuhin? Alam mo naman na gusto kita. Siyatang, hindi talaga kita nagustuhan. At ngayon, may asawa na ako. Kung magpumilit ka pa, hindi ako tututol kung umalis ka sa Lins. Lola, pupunta ka sa kumpanya. Sige, bababa ako para sunduin ka. Hindi na narinig ko lang na nagtatrabaho si Xiaoli sa kumpanya. Gusto kong puntahan siya. Bahala ka sa trabaho mo. Magkita na lang tayo sa opisina mamaya. Lola, Pupunta ako para makita ang manugang ko. Hindi mo na kailangan sumama. Ako na lang ang papasok. Ang laki naman ng paghahanda. Matatakot si Xiaoli. opo. Ate Tang, sino ang nakagalit sa'yo? Sabihin mo lang sa akin. Anong ginagawa nila? Kakakuha ko lang ng abiso. Ang lola ni President Lin, ang dating namumuno ng Lin Group, pupunta sa kumpanya para tingnan. Naghahanda sila para sa pagtanggap. Kung magugustuhan ako ng lola ni Lin, tiyak na ipapahiwalay niya si Xingyu. Ako ang magiging Mrs. Lin. Xiaoli, Lola, Lola, bakit kayo nandito? narinig ko na nagtatrabaho ka dito. Pumunta ako para makita ka. Alam ba ni President Lin? Hayaan niyo po akong bitbitin ang bag. Salamat, Xiaoli. Lola, pasensya na oras ng trabaho ko ngayon. Hindi ako pwedeng umalis ng walang pahintulot. Kung gusto niyo, dadalhin ko muna kayo sa opisina ni President Lin para magpahinga. Mukhang sanay ka na sa trabaho. Panatag na ang loob ni Lola, hindi na kita aabalahin. Tara. Tara na. Si Xingyue ay mabuti. Ang ganda ng pagpapatakbo ng kumpanya. Ikaw, Binibini, pasensya na. Ayos ka lang ba? saan galing tong matandang babae? Sino ang nagpapasok sa'yo? Saan galing yang matandang babae? Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok? Pumunta ako sa kumpanya para... Galing sa probinsya. Mahirap na matandang babae. Ito ang internasyonal na kumpanya ng Lin. Hindi para sa mga tulad mo ang lugar na ito. Umalis ka na agad dito. Lola, bakit niyo itinutulak ang tao? Lola, kumusta ka? Ayos lang ako, Xiaoli. Wenli, dinala mo ang matandang babae na ito. Para saan? Ano ang ibig sabihin nito? Umalis ka sa trabaho ng walang paalam. At dinala mo pa ang mga hindi karapat-dapat na tao. Dito. Sino ang sinasabi mong hindi karapat-dapat? Ito ang lola ko. Kaya pala. Isa palang mahirap. Dala-dala ang isa pang mahirap. Para magpaka-importante, nakakatawa talaga. Ikaw, bata ka pa. Mukhang maganda ang suot mo. Pero ang dumi naman ng bibig mo. Ikaw, matandang babae. Pinalakas loob mo akong murahin? Mali ba ang sinabi ko? Paano tinanggap ng Lins ang mga tulad mo? Fenli, ang buong Lins Group ay puno ng mga mayayaman at elite. Dinala mo itong matandang mahirap dito. Kapag dumating si Madam Lin at nakita niya ito, masisira ang reputasyon ng grupo natin. Kaya mo bang panagutan? Ano ba ang sinasabi mo? Lola, siya ay... Ano siya? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kung ano ang gusto mong gawin. Gusto mo lang dalhin ang lola mo. Dito para magpakaawa. Para maawa sa iyo si Amolin. Sa tingin mo, sa ganitong paraan, iibigin ka ni Amolin. Wala kang hiya. Ikaw, bata. Bakit? Puro masasamang salita ang lumalabas sa bibig mo.
Ikaw, matandang babae na basahan ang suot. May karapatan ka bang magsalita? Ano pang hinihintay mo? Bumalik ka na sa iyong desk. Gusto mo bang pagmultahin ulit kita? Nakita ko na ang totoo. Ikaw, bata, ay talagang napakasama. Saang departamento ka? Sasabihin ko kay Xingyue para disiplinahin ka. Ikaw, matandang babae. Ikaw, kaya mo ba? Mabanggit mo pa ang pangalan ni Xingyue? Masyado na kayong nang-aapi. Alam nyo ba, na ang lola ko ay si Madam Lin? Wenli, ang dali-dali mong magsinungaling. Walang nakakita kay Lola Lin. At may lakas ka pang manloko dito. Oo nga, mga mumurahing damit. At may lakas ka pang sabihin na ikaw ang lola ni Mr. Lin. Ano? Sasabihin mo bang ikaw ang asawa ni Mr. Lin? Si Wenli ay talaga namang Ano? Matandang babae. Tingnan mong mabuti. Ang aming supervisor siya at si Mr. Lin ay magkasintahan mula pagkabata. Sweetheart mula pagkabata. Ang tunay na asawa ng CEO. Kayo mga basura, humingi kayo ng tawad at umalis na. Humingi kayo ng tawad agad. Ayokong makita ni Lola Lin ang mga basurang tulad ninyo. Wala akong kasalanan. Bakit ako hihingi ng tawad sa inyo? Ayaw mo sa mabait, gusto mo sa masama. Security, turuan ninyo sila ng leksyon. Palabasin ninyo sila. Kayo hindi ninyo dapat gawin ito sa isang matanda. Sinaktan ninyo ang isang matanda. Napakawalang hiya ninyo. Ikaw, matandang babae. Magandang araw po. Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi sinasagot. Mangyaring tawagan muli mamaya. Secretary Yu, suriin mo ang CCTV ng kumpanya. Tingnan mo kung nasaan ang lola ko. Sipo, Mr. Lin. Bitawan mo, matanda. Matanda! Sawa ka na ba sa buhay? At naglakas loob ka pang pumunta rito at manggulo? Wenli, ikaw, isang simpleng receptionist, ay naglakas loob na sumuway sa akin ng ilang beses? Bibigyan kita ng leksyon. Dumating na si Mr. Lin. Lola, ayos ka lang? Tigilan nyo na. Xingyue, Ayos ka lang? Wenli, sino ang nagbuhos ng tubig? sutil na bata. Dahil may asawa na siya, hindi niya ako napansin. Ginoong Lin. Si Wenli, sa oras ng trabaho, umalis ng walang pahintulot, nagdala ng mga taong hindi kagalang-galang sa kumpanya. Hindi alam kung ano ang pakay. Lola, ayos po ba kayo? Lola, Ginoong Lin. Lola, kayo po. Kayo po ang lola ni Xingyue. Pasensya na, hindi ko po kayo nakilala. Lola Lin, pasensya na. pasensya na. Hindi ko matanggap. Ang laking pasensya ninyo. Kayo naman. Dapat kayong humingi ng tawad kay Wenli. Pasensya na. Pasensya na. Naiintindihan ko na. Kayo naman. Ang iginagalang ninyo ay ang damit lang, hindi ang tao. Kayo naman. Wala kayong modo. Ano ba ang ginawa ninyo kay Wenli at sa lola ko? Nung makita nila ako, simple lang ang suot ko. Iniinsulto nila ako. Kanina lang, si Wenli ay tinulungan ako. Kung hindi, itong matandang babae, baka pinaalis na ako nila. Si Wenli, mabait siya, tinulungan ako. Pero sila, ang dami nilang sinasabing bastos. Xingyu, hindi ko alam na siya pala ang Lola Lin. Hindi mo rin sinabi sa akin ng maaga. Akala ko na si Wenli ay umalis nang walang permiso at dinala ang kanyang lola sa kumpanya. Oo naman, Ginoong Lin. Gusto rin naming bigyan ang inyong lola ng magandang impresyon. Kahit kaninong lola, dapat respetuhin ang mga nakatatanda. Xingyue, dapat mo siyang tanggalin. Xingyue, iyon ay dahil umalis si Wenli nang walang permiso, nilabag ang patakaran ng kumpanya. Siya rin ay dapat tanggalin. Ngayon, ipinapahayag ko. Nasa Lin Group, walang sino man ang makapag-alis kay Wenli. Xingyue receptionist lang siya ng kumpanya. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Kasi, akin siya. Dahil,
Siya ay akin. Nagalit ako. Muntik nang mabunyag ang pagkakakilanlan ni Wenli. Dahil siya ang nagligtas sa akin. Itong si Wenli. Napakatuso talaga. Sa pamamagitan pa ni Lola Lin, para lumapit kay Xingyue, minamaliit talaga kita. Wenli, Lola, pumunta tayo sa opisina. Patuyuin ang buhok. Ginoong Lin. Ginoong Lin, mali ako. Huwag mo akong paalisin. Ginoong Lin. Bakit siya? Napakabait sa akin. Lola, punasan mo rin. Para hindi ka sipunin. Xiaolia, gusto mo bang magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho? Lin Group. Kahit anong posisyon. Lola, ginagawa ko ang kasalukuyan kong trabaho ay sapat na. Sasagot ako ng tawag. Ang pamilya Lin, hindi ko alam kung bakit kinansela ang pagpupulong. Baka dahil mula pagkabata, hindi ka lumaki sa pamilya Wen, hindi ka kasing galing ng iyong ate. Bukas, nakipagkita ako sa pamilya Gu. May asawa na ako. Ano? May asawa ka na? Sinong lalaki yan? Mabuti ang relasyon namin. Simula ngayon, wag mo nang isipin na gamitin ang kasal para kontrolin ako, ang gamot ni Lola. Mag-iisip ako ng paraan para kumita at bayaran ka. Ngunit, hindi na ako babalik sa pamilya Wen. Pero, hindi na ako babalik sa pamilya Wen. Si Xiaoli ay isang mabuting bata. Dapat mong alagaan siya ng mabuti. Huwag mo nang isipin. Ang babaeng gusto mo. Mamuhay ng maayos. Lola, pakiusap bumaba ang boses mo. Huwag mong hayaang marinig niya. Naguguluhan ka na yata? Sobrang obvious ko na. Hindi mo ba nakikita? Anong nakikita? Hindi ko maintindihan. Ang taong gusto ko ay si Wenli. Ikaw naman. Sa wakas umamin ka na. Haha. Lin Xingyue, may gusto pala siya. Bakit niya ako pinakasalan? Nagkakaroon ng iba habang mayroon na. Babaero. Ate Tang. Ako ay mula pa sa kumpanya sumusunod sa iyo mula noon. Ayaw kong umalis sa trabaho. Kailangan mo akong tulungan mag-isip ng paraan. Basta matulungan mo ako. Maging asawa ng presidente, ang Lin Group na ito. Kahit anong gusto mo pwede. Ate Tang Tang. Tama ka. Basta umalis si Wenli sa kumpanya. Makakabalik ako, tama ba? May paraan ka. Ma'am. Miss Wen. Ito ay para sa hapon ang kahon ng regalo para sa kliyente. Kapag dumating ang kliyente, tandaan mong ibigay sa kanya. Sige, pwede mo nang iwan dito. Oo nga pala, umuwi na ba si Lola? Umuwi na. Sinamahan ko na siya pauwi. Gusto mong Basta malaman ni Amo Lin si Wenli ay isang sakim na magnanakaw. Kaya siya kay Wenli ay tiyak na hindi siya magkakagusto. ano ang eksaktong plano mo? Wenli, sa pagkakataong ito tiyak na ipapalayas kita sa Lin Group. Wenli, kanina ay medyo masama ang ugali ko. Pero para naman ito sa ikabubuti ng kumpanya, si Xingyue ay nasa init ng ulo lang. Kung tutuusin, kami niya ay magkaibigan mula pagkabata. Magkaibigan mula pagkabata? Ang magkaibigan mula pagkabata ay hindi makikilala ang lola ni Amolin? Kahit na anong sabihin, ako, hindi magbabago ang samahan namin ni Xingyue. Pumunta ka rito para sabihin ang mga walang kwentang bagay na ito. Ang iniibig ni Lin Xingyue. Si Xiatang ba? Pumunta ako para sabihin sa'yo, huwag mong pakialaman si Xingyue. Siya ay akin. Paano si Lin Xingyue magugustuhan ng ganyang tao? Baliw. Lahat hali kayo.
Itinago ni Wenli ang gift box na huli ko. Anong sinasabi mo? Ano bang ingay na yan? Akala nyo ba palengke ang kumpanya? Supervisor siya. Si Wenli, ang gift box na ibibigay natin sa kliyente na nagkakahalaga ng 10,000 itinago. Hindi sapat ang salita. Pumunta tayo at hanapin. Nahanap ko. Nasa bag niya. Hindi ako. Hindi ikaw. Paano mo maipapaliwanag? Ang regalong kahon na ito ay nasa bag mo. Ang regalong kahon na dapat ibigay sa kliyente. Bakit mo inilagay sa sarili mong bag? Gusto mo ba itong iuwi ng patago? Wala ka bang utak? Sabi mo nga, ito ay para sa kliyente. Kung itatago ko ito, hindi ba malalaman ng buong kumpanya na itinago ko ang regalo para sa kliyente? Hindi ako kasing tanga mo. Ayaw ko na ba sa trabahong ito? Unang araw mo pa lang sa kumpanya. Siyempre, ang trabaho sa reception ay hindi katumbas ng regalong kahon na ito na nagkakahalaga ng libo-libo. Ako, Tama na. Tapos na ang usapan. Nandito na ang ebidensya. Nasa bag mo ang regalong kahon. Aaminin mo ba o hindi? hindi ko aaminin. Una, itong regalong kahon, hindi ko ito dinala. Matapos itong ibigay ni Secretary Yu, inilagay ko lang ito sa mesa. Hindi ko ito ginalaw. Pangalawa, hindi ko ito bag. Paano mo mapapatunayan na hindi ito bag mo? May iba pa bang tao na nag-iwan ng gamit dito? Oy, tama ang sinabi mo. Itong bag ay iniwan ng lola ni pangkalahatang tagapamahalalin. May mga gamot niya dito. At may business card ni pangkalahatang tagapamahalalin. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Oo, mayroon nga. Tanga ito. Maganda ang relasyon mo sa lola ni Lin. Ilagay mo ang regalo sa bag niya para walang makakaalam. Muntik mo na akong dayain. Iyan ba ang plano mo? Sige, sabihin mo nga. Anong layunin ko sa paggawa nito? Siyempre, dahil iniligtas mo ang lola ni Lin. Pero si Lin ay hindi nagpakilala ng relasyon sa iyo ng publiko. Sa halip na pagsikapang makalapit kay Lin, mas mabuti pang magnakaw ng gamit, iyon ay praktikal. Nakakatuwa talaga. Tingnan mo. Wala kang masabi. Ibig sabihin tama ako. Tayo na. Ngayon ko na dadalhin ka para mag-resign. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bibigyan kita ng leksyon para malaman mo na wag mo nang gambalain si Xing Yu eh. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa mo? At saka, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang manatili sa Lin? Xing Yu eh. Nakita ni Liu Ya na si Wenli ay kumuha ng high-end na gift box para sa VIP client na huli ni Liu Ya. Nag-aaway ang dalawa. Pumunta ako para tingnan kung ano ang nangyayari. Oo, Gino Olin. Kahit hindi ako naniniwala na si Wenli ay magnanakaw. Pero nasa harap na ang ebidensya. Nahuli siyang may dala ng ninakaw. Anong ebidensya? Talaga bang nakita mo ng sarili mong mata na ako ang naglagay? Ginoolin, humingi ako na panoorin muli ang CCTV. Si Secretary Yu. Kunin ang CCTV ng front desk. At saka, ang iba, umalis na kayo. Malabo ang CCTV ng front desk. Kapag nagsuot ng uniforme ng front desk, nakatulad ng kay Wenli, pwedeng magmukhang siya. Sasabihin mo pa bang hindi ikaw ang kumuha? Ang tao sa CCTV, hindi ba ikaw yan? Hindi ako. Kahapon, ang nakaduty sa front desk, ikaw lang mag-isa. Sasabihin mo pa bang hindi ikaw? Ang labo ng CCTV na ito, tanging figura lang ang makita. At sa oras na ito kahapon, si Shatang ay nakikipag-usap sa akin. Dati laging nakatarget kay supervisor siya. Paano makikipag-usap sa iyo si supervisor siya? Hindi kita hinanap. Xing Yu eh. Wala akong kinalaman dito. Ito ay hindi naniniwala sa akin. Ginoong Lin, nagkunwari ang receptionist na ako ang kumuha sa kumpanya at saka ang front desk ng kumpanya. Hindi lang ako.
Pero ang figura at hairstyle na ito ay eksaktong kapareho mo. Sa tingin ko, halos pareho lang din sa iyo. Kahit maikli ang buhok mo, pwede ka namang magsuot ng wig. Ang ibig mong sabihin ay pinagtripan kita para akong walang ginagawa. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Hindi ito si Wenli. Sa video surveillance, ang taong ito ay gumagamit ng kanang kamay sa paglalagay ng regalo sa bag. Samantalang si Wenli ay kaliwete. Paano niya nalaman na kaliwete ako? Xingju, paano mo nalaman na kaliwete siya? Napansin ko lang, Ginoong Lin, ito nga ang nagpapatunay na si Wenli ito. Maraming tao, kapag gumagawa ng masama, itinatago ang kanilang dominanting kamay. Halimbawa, kung kanan sila sumulat. Kapag nagkukunwari, ginagamit nila ang kaliwa. Para iba ang sulat kamay. Halimbawa, kung maikli ang buhok, pwede magsuot ng wig para magmukhang mahaba, kaya iba ang itsura ng buhok. Huwag mo akong idamay. Nasa harapan mo ang ebidensya. At nagdadahilan ka pa. oo nga, ebidensya nasa harapan. Siya ba? Pinagtanggol niya sila? Oo nga. Gusto niya si Shatang. Paano naman walang kondisyon? Papanig siya sa akin? Xingju, Secretary Yu, itong CCTV footage. Gamit ang pinakabagong teknolohiya ng ating kumpanya, i-restore ang video para maging pinakamalinaw. Ano? Hindi ba nakita na si Wenli? Xingyue, wala kang tiwala sa akin? Bilang nasa management ka ng kumpanya, hindi mo inaalagaan ang mga tauhan mo, nakikipag-isa ka pa sa iba para mang-api ng katrabaho. Siyatang, sa tingin ko, kailangan mong magpahinga ng ilang sandali. Xingyue, papaalisin mo ako? Mula nang graduate ako sa kolehiyo, sumunod ako sa'yo sa kumpanya. At saka, bakit sobra kang naniniwala kay Wenli? Hindi naman nag-iisa ang may kasalanan. Kung wala siyang kasalanan, bakit siya nag-away kay Liuya? Ginoong Lin. Tapos na ang video. Ang video pagkatapos i-optimize ang pixel ay nagpapakita na ang taong kumuha ng gift box ay si Liuya. Hindi ako. Tingnan mo mismo. Ang ebidensya, nasa harap mo lang. Ginoong Lin, maaari ninyong suriin si Liuya ngayon sa kumpanya? Kung saan siya nagpunta at kung ano ang ginawa niya. Gawin mo ang sinabi niya. Ginoong Lin. Ipinapakita ng CCTV footage. Si Liuya, alas 12 ng tanghali kumuha ng uniforme ng receptionist sa HR department tapos pumunta sa banyo. Makalipas ang ilang minuto, lumabas at suot na ang uniforme ng receptionist. Maaaring matiyak na ang regalo box. Si Liuya ang kumuha. Liuya? Ikaw ba ang mag-apply ng resignation o ako ang gagamit ng legal na paraan para parusahan ka? Ginoong Lin, hindi ako ay. Liuya, hindi ko inaasahan na ganito ka. Pinamislead mo ako para magkamali ako kay Wenli dati dahil magaling ka sa trabaho kaya kita pinaniwalaan. Kahit yung tungkol kay Lola Lin dati, ikaw din. Xingyu, kailangan mong maniwala sa akin. Lahat ito ay dahil nailigaw ako. Ang bagay na ito, hindi ko intensyon. Ang galing naman ng taong ito umarte. Supervisor siya. Ikaw, paano mo? Dadalhin ko siya ngayon palabas. Ako na ang bahala dito. Isipin na lang na paghingi ng tawad kay Wenli at kay Lola. Tumigil. Siyatang, sa tingin mo hindi ko nakikita ang bagay na ito. Ikaw ang utak. Simula ngayon, sasuspindihin ka ng 1 buwan. Xingyue, Secretary Yu, ilabas sila. Umuwi na tayo. Naghihintay si Lola na kumain tayo ng hapunan. Lin Xingjue. Si Shatang at ang iba pa, tinatarget nila ako dahil nagkakamali sila tungkol sa relasyon natin. Kaya mula ngayon, sa opisina, wag na tayo masyadong magkita. Alam ko, special day naman ngayon. Eto, ang singsing pangkasal. Salamat. Hindi mo isusuot? Lin Xingjue. Noong kinasal tayo, nagmadali tayo. Hindi pa tayo nagkaroon ng maayos na usapan. Dahil ba nailigtas ko si Lola? Kaya pumayag kang pakasalan ako? Siyempre hindi. Ngayon ba? Sasabihin ko sa kanya ang totoo? May isang bagay, gusto kong sabihin sa iyo. Ako ang bunsong anak ng pamilya Wen, kamakailan lang. Nila ako tinanggap pabalik. Ang pagtanggap nila sa akin ay para ako ang pumalit sa ate ko para sa nakatakdang kasalan ng pamilya. Kaya ikinasal ako sa iyo ay para sa pamamagitan ng kasal na ito, linlangin sila. Dahil ang kasal natin ay para sa kanya-kanya nating pangangailangan. Pagkatapos ng 3 buwan,
Maghihiwalay na tayo. Ano bang sinasabi mo? Anong hiwalayan? Ngayon lang tayo nagpakasal. Hiwalayan agad ang iniisip mo. Wala naman talaga tayong pagmamahalan. Bago magpakasal, isang beses lang tayo nagkita. Sino bang isang beses lang? Wala akong pakialam. Sa pamilya namin, walang history ng diborsyo. Hindi ako makikipaghiwalay. Pagkatapos ng 3 buwan. Kay Lola, ako na ang magpapaliwanag. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ako panatag. Ako at si Lola ay hindi papayag. Pero hindi ba gusto mo si Shatang? Siya ba ay nasa harap mo at may sinabi? Pumasok siya sa kumpanya bilang respeto lang sa magulang niya. Wala talaga sa amin. Eh yung taong gusto mo? Gusto mong malaman kung sino ang gusto ko? Wala akong pakialam sa'yo. Ayoko. Tingnan mo yung mukha mo. Nagsiselos ba siya? Shaoli, kumain ka pa. Salamat, Lola. Shaoli, yung ginawa sa'yo ng dalawang iyon, narinig ko na. Dapat matagal na silang pinaalis. Kasalanan mo ito. Pinahirapan mo si Shaoli. Kasalanan ko. Wenli, parusahan mo ako. Hindi kasalanan mo. Tuwing sasalakay sila, dumarating ka. Bibigyan kita ng 2 bodyguard. Hindi na. Ayoko ng ganitong kapansin-pansin. Medyo kakaiba. Eh di kumuha ka ng sekretarya. Lola, sino naman ang receptionist na may sekretarya? Di ikaw na ang una. Lola, ang cute mo talaga. Okay lang ako. Ngayong umalis na si Liuya at sinuspinde si Shatang. Hindi na ako bubulihin. Siya na. Kung may problema ka, tawagin mo si Xing Yue. Huwag mong hayaang apihin ka. Lola, huwag kang mag-alala. Talagang, aasikasuhin ko si Wenli. Ito ay inayos ni Lola. Malamang, Siya, ang matanda. Medyo romantic pala. sige, maliligo na ako. Yan! Ang taong gusto ni Lin Xingyue. Bakit ka nagsusuot ng ganyan? Hindi ba maganda ang katawan ko? Bakit hindi mo ako tinitingnan? Anong sinasabi mo? Hindi pwede ito. Bakit? Mag-asawa tayo. Kumalma ka muna. Natakot ko siya. Uwi na. Makikipagkita sa mga kaibigan. Huwag mo na akong antayin. Amo, ano ang nangyari sa iyo? Kamakailan, si Wenli ay laging umiiwas sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Amo, dapat mong gamitin ng maayos ang iyong posisyon. Secretary Yu, gusto mo ba? Magbakasyon ng 1 buwan? Ginong Lin, ano po ang kailangan ninyo? Ginang Wen, ako pala ito. May sakit ang kamag-anak ko. Kailangan kong umuwi saglit. Pwede ba? Palitan mo ako sa shift? Maging sekretarya ng presidente ng ilang araw. Hindi pa ako naging sekretarya. Hindi ko alam ang gagawin. Okay lang. Tuturuan ka ng presidente. Ginang Wen, nakikiusap po ako. Tulungan ninyo ako sa pabor na ito. Ang tiyahin ko ay talagang malubha ang sakit. Papayag ako. Sige, umalis ka na. Alagaan mo ang iyong pamilya. Salamat po. Ano ang gagawin ko? Halika rito. Tuturuan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kakainin. Siyempre, takot akong kainin mo ako. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita gagalawin.
Una, ipapakilala ko sa iyo ang ilan sa mga bagong inilabas ng aming kumpanya na produkto at bagong teknolohiya. Pupunta muna ako sa banyo. Ang cute naman. Nandito ka na pala, nag-aaral ka sa kumpanya. Halos isang buwan na. Kumusta naman? Medyo gets ko na. Kamakailan, may bagong proyekto. Kailangan nating ipresenta ang panukalang produkto sa mga mamumuhunan. May kumpiyansa ka ba? Ako. Masyado bang mabilis? Ang mahalaga ay ang praktika. Pagkatapos ng praktika, sasamahan kita. Ikaw mismo ang dadaan sa proseso para mas maging pamilyar ka. Si Secretary Yu, sa panahong ito ay bumalik na. Maaari mong ilagay ang focus sa proyektong ito. Si. Narinig ko na si supervisor siya ang proyektong dati niyang hinawakan ay ibinigay kay Wenli. Mamayang hapon ay makikipagkita sa partner para pag-usapan. Totoo ba? Ito ang aking proyekto. Venli, inagaw mo si Xingjue. At gusto mo pang agawin ang trabaho ko. Tiyak na ipapahiya kita sa harap ng lahat. Kinakabahan ka ba? Medyo. Kung kinakabahan ka, tumingin ka sa akin. Baka mas lalo akong kinakabahan. Oras na. Sige, puntahan mo na. Huwag kang matakot. Nandito ako. Kaya mo yan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako ang responsable sa proyektong New Creation AI, si Wenli. Susunod, ako ang magbibigay sa inyo ng kompletong paliwanag. Tungkol sa New Creation AI Global Intelligent. Interactive system na kompletong solusyon. Una, makikita natin. Kakaiba. Hindi ito ang final na PPT. Venli, matagal na akong nag-utos sa isang tao na palitan ang USB mo ng palihim. Ang proposal na ito, kumpara sa final version, ay may malaking butas. Tingnan natin kung paano mo itutuloy. Ginoong Lin. Hindi ito ang final version. Kailangan bang umaksyon? Huwag kang mag-alala. Kaya niyang ayusin yan mag-isa. Alamin mo kung sino ang nagpalit ng huling proposal. At saka, sa panahon ng pulong, bawal umalis ang sino man sa kumpanya. Alamin ko. Iyon ang aking presentasyon. Salamat sa inyong lahat. Miss Wen, sa tingin ko ang iyong presentasyon ay may malaking butas. Ito ay hindi isang kumpletong proposal. Magpakahinahon kayong lahat. Pakinggan natin ang susunod na sasabihin ni Miss Wen. Mga kasama, Mga kasama, sa totoo lang, hindi ito ang aming huling proposal. Venli, ay talagang walang alam tungkol sa produkto ng ating kumpanya. At pinilit niyang magpresenta, parang hindi niya kayo pinapansin. Ikaw. Ako talaga ang manager ng proyektong ito. Venli, empleyado lang siya ng kumpanya namin. Isang receptionist. Hindi ko alam kung bakit. Pumalit siya sa pwesto ko. At ang aking pagsisikap, pinag-usapan ng magulo. Siatang, hindi ito lugar para sa iyong kalokohan. Nakalimutan mo ba kung bakit ka sinuspinde dati? Mr. Lin, dahil si supervisor siya, gustong mag-report ng proyektong ito, hayaan na natin siyang subukan. Mga kasama, pwedeng tingnan. Napakakumpiyansa. Naisip mo na kung paano ka magpe-perform mamaya. Kung walang paghahambing, walang sakit. Bakit ka pa umakyat? Tapos na ako magsalita. Bumalik ka na sa trabaho mo bilang receptionist. Mga kasama, maglaan ng ilang sandali para makinig sa aking paliwanag. Tiyak na may matututunan kayo. Bakit ko ipinakita itong planong maraming butas? Dahil gusto kong ipakita sa inyo. Ang mga problemang lalabas kapag ipinatupad ang plano, ilang problema. Ang problema ang pinakamagaling na guro. Batay sa mga problemang ito, gumawa ako ng mga sumusunod na ahuste.
Mali, paano hindi? Yung proposal nakakatapos ko lang ipaliwanag. Ginoong Lin. Ang galing talaga ng asawa mo. Ang asawa ko. Siyempre magaling. Iyan ang aking paliwanag. Ang galing ng paliwanag mo. Ito ang pinaka-perpektong proposal na nakita ko at ang pinakamadaling ipatupad. Salamat sa inyong paghanga. Ang pinakamalakas naming kumpanya ay hindi lang gumawa ng kumpletong proposal, kundi magkaroon ng kakayahang makita agad ang problema, ayusin ito, at mabilis na umulit. Mahusay. Teka, hindi ito ang proposal ng kumpanya natin, ang nasa kamay ko. Ang huling bersyon ng proposal, isang receptionist lang siya. Paano siya magkakaroon sa maikling panahon ng mas magandang proposal? Mga kaibigan, maniniwala ako na mayroon na kayong pangunahing kaalaman sa aming kumpanya. Kung ganoon, hayaan ninyo akong dalhin kayo sa silid pulungan para magpahinga. Kung hindi ako nagkakamali. Siyatang, hindi ka ba nakasuspinde ng isang buwan? Matagal na akong hindi responsable sa proyektong ito. Paano mo nakuha ang proposal ng proyektong ito? Para sa interes ng kumpanya ako, dahil natatakot akong mapahiya mo ang kumpanya, kaya ako pumunta. Sa tingin ko, ang taong nagpapahiya sa kumpanya ay ikaw. Xingyue, tinulak niya ako. Ikaw ang unang gumalaw. Xingyu, huwag kang malinlang ng babaeng ito. Ang proposal na ito ay hindi talaga pag-aari ng aming kumpanya. Ito ang isinulat ko. Inalagaan ko ito ng 3 o 4 na araw na puyat bago ko ito natapos. Ikaw lang paano naman sa ganitong kaikling panahon makakasulat ng napakagandang proposal? Bakit? Ikaw lang ba ay mas magaling kaysa sa isang team? Pwede akong sumaksi. Totoo na siya ang sumulat ng proposal na ito. Ano? Sa tingin ko, dito pwede pa itong pagandahin. Tingnan mo kung ganito. Ano? Bago lang ako. Ang sinasabi ko, baka hindi tama. Kailangan mong maging kumpiyansa. Walang problema. Sa tingin ko, maganda ang sinabi mo. Pwede nating gawin muli ang isang bersyon. Gamitin natin ang iyong ideya. Talaga? Anong gusto mong gawin? Yung mga dati, hindi na kita pagtutuunan. Pero ito ay kumpanya, mahalagang proyekto ng kooperasyon. At may lakas ka pa ng loob na manggulo? Dahil lang naman ninakaw mo ang proyekto ko. Sa panahon ng suspensyon ng empleyado, maaaring makumpleto ang turnover ng trabaho. Ako ang nag-utos kay Wen Lee na kunin ang proyektong ito. Pinatunayan na mas mahusay siya kaysa sa iyo. At ikaw, sinira ang negosyo ng kumpanya, nilabag ang mga trade secrets. Bilang presidente ng Lin Corporation, may karapatan akong tanggalin ka at panagutin ka sa batas. Xingyue, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Dahil sa maraming taon nating pagkakakilala, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko na mula ngayon hindi na ako manggugulo. Secretary Yu, ilabas mo siya. Mangyaring sumama sa akin upang tapusin ang mga proseso ng pag-alis. Hindi ako aalis. Xingyue, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Maganda ang ginawa mo ngayon. Salamat sa maingat na gabay ni President Lin. Sama-sama ba tayong umuwi mamaya? Ngayong gabi kailangan ko pa mag-overtime. Kung mag-overtime ka, sasamahan kita. Lin Xingyue? Sa tingin ko, dapat tayong manatiling. Magkatrabaho lang. Manatili kang asawa ko. Ako naman ay mananatiling katrabaho mo. Paano mo nagagawa iyon? Hindi mo ba naisip na ang ganyan ay kakaiba? May gusto ka talaga sa iba. Pero napipilitang makipag-flirt sa mapapangasawa mo? Hindi ganyan ang kasal na gusto ko. Magmahalan at pahalagahan ang isa't isa. Hindi ganito, malabo. Kahit alam na may gusto siya sa iba, hindi ko mapigilang maakit sa kanya. Sabi mo, kumakabog ang puso? Nahulog ka ba sa akin? Bakit ganyan ang reaksyon niya? Sagutin mo ako. Hindi gusto. Hindi mahal. Huwag ka nang magalit, okay? Babaero. Sabi mo hindi mo ako gusto? Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. May gusto ka sa iba, pero pinapakialaman mo ako. Alam mo ba kung sino ang gusto ko? Paano ko malalaman? Noong una tayong magkita, sa parke sa labas ng ospital.
Magpakatatag ka. Ang sakit ng pamilya mo, tiyak nagagaling iyan. Bago iyon, huwag kang susuko. Noon, nagkasakit ang lola ko. Masakit sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Naaalala mo ba ako? Ikaw? Ikaw pala iyon. Kaya nga, dapat akong magalit. 6 na buwan lang. Nakalimutan mo na ako. Ilang tao ba ang inaliw mo? Kaya, ang taong gusto mo. Ako. Kung hindi, bakit ko gagawin yon? Kahit saan sa lansangan. Hinila kita para magpakasal. Kilala mo na ako pero hindi mo sinabi. At pinaniwala mo pa ako na iba. Kasalanan mo? Natakot ako na masyadong biglaan. Tatanggi ka sa akin. Ako, hindi ko sinabi ng malinaw. Yung painting sa kwarto? Ikaw pala. Kung hindi ka naniniwala, pag uwi ko, ipapakita ko sa'yo. Naniniwala ako sa iyo. Lang, medyo hindi totoo. Ang asawa kong biglaan. Talaga palihim na nagkagusto sa akin. Sino ang nagkagusto? Tinatawag kong lantad na pag-ibig. Ikaw ang sobrang tanga. Sige. Sobra akong tanga. Hindi ko sinabi sa iyo ng malinaw. Isa akong malaking tanga. Mabuti naman. Ang cute mo naman. Pangulo Ginang. Mga kasosyo naghihintay sa inyo. Tara na mauna muna sa trabaho. Sa gabi. Hintayin mo ako. Sige, Ginang Lin. Lin Xingyue, nagagawa mo? Para kay Wenli na masamang babae. Pinaalis mo ako ng walang awa. Bulag talaga ako para magustuhan kita. Mga haskang hadlangan ako? Nag-utos si Pangulo Lin. Bawal pumasok ang mga hindi autorisado. Tawagin mo si Wenli mula sa front desk. Gusto ko siyang makita. Ang taong iyon ay kamukha ni Wenli. Baka nanay ni Wenli. Ikaw ang ina ni Wenli? Kilala mo si Wenli? Katrabaho ko siya. Kung ganoon, dalhin mo ako sa kanya. Ito ang pambayad sa pagod mo. Sa pananamit at tono, ang nanay ni Wenli ay mayaman pala. Tita, hindi ito tungkol sa pera. Narinig mo naman, Pangulo Lin, ayaw pumayag na umakyat ang hindi autorisado. Pwede mo akong sabihan, ano ang pakay mo kay Wenli? Kilala ko ang kanyang amo. Pwede kitang tulungan. Kilala mo si Wenli? Alam mo ba kung sino ang pinakasalan niya? May asawa na siya. Tita, alam mo ba kung sino ang pinakasalan niya? Hindi ko nga alam kaya ako nagtatanong. Tita, si Wenli talaga, walang modo. Hindi ka man lang sinabihan bago magpakasal. Anak ba talaga siya? Ikaw naman, maayos ka pa. Akala ko hindi siya mag-aasawa. Kasi, sina Wenli at Xingyue mukhang may gusto sa isa't isa. Ano? May iba na pala siyang lalaki? Hindi mo alam? May asawa na si Xingyu. Nag-cheat siya? Naging kabit siya? Vainly? Sinira mo talaga ang reputasyon ng pamilya Wen. Hindi ko siya sisihin. Ang inakit niya ay ang asawa mo. Ngayon, kailangan nating hulihin si Wenli at iuwi. Sa wakas, makakauwi na ako ng maaga. Matapos ang proyekto, isama kita sa bakasyon. Si, Ano? kami ngayon hindi pa nag-aanunsyo ng relasyon. Iyon lang naman. Isang salita lang. Bakit? Ayaw mo bang malaman ng iba na may kasama ako? Wala naman. Bukas ay i-anunsyo na. Eddie. Hindi ko na rin kayang itago. Sige, itago mo pa sandali. Itago mo hanggang dumating si Secretary Yu para sunduin tayo. Hindi sinasagot ang tawag, hindi nagre-reply sa mensahe, at kasama ang ibang lalaki sa labas nagmamahalan. Sino ka? Bakit ka nanakit? Anong ginagawa mo dito? Ayos ka lang? Ako ang nanay mo. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ikaw si Mrs. Wen. Alam mo pa ang pamilya, Wen? Mukhang... Dahil sa pera kaya ka nakikipagrelasyon sa anak ko. Walang hiya kayong dalawa. Wenli, iwalayan mo na siya. Sumama ka sa akin. Ang sama ng mga sinasabi mo. Si Wenli ay anak mo. Pinapagalitan ko ang anak ko. Kailangan ko ba makialam? Hindi ko gusto ang mga lalaking tulad mong nandadaya. Sino ang nagtataksil? Masaya kami ng asawa ko. Masaya ka pa at kasama ang anak ko? Nakikipagrelasyon. Kaya ngayon, pumunta ka para pagalitan ako at ilabas ang galit. Para pilitin akong umuwi at magpakasal. Hindi lang iyon. Makinig ka.
Sumama ka agad sa akin at hiwalayan mo ang asawa mong iyan. Anong diborsyo? Anong sinasabi mo? Hindi ako magdidiborsyo. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Sa tingin ko, mukhang may kaya ka. Paano naging si Wenli at may relasyon sa ganitong mayayaman? Eto ang 1,000,000. Iwan mo ang anak ko. Kunin mo itong 1,000,000 at ang asawa mo ay magkakaroon kayo ng magandang buhay. Siatang, halika rito. Kunin mo ang card na ito. Umuwi na kayo ng asawa mo. Wala na bang katapusan? Bakit andito ka pa? Pasensya na. Hindi ako dapat narito. Naabala kita sa trabaho mo. Hanggang kailan ka pa mag-iingay? Anong klaseng asawa ka ba? Umuwi na kayo ni Siatang. Ang anak ko, umuwi ka sa akin. Huwag kang magpahiya rito. Ngayon, ikaw ang nagpapahiya. Pumunta ka sa opisina ng anak mo. At nag-iingay. Hindi ka ba natatakot na ang iyong mga kaibigang mayayaman ay malaman? Si Mrs. Wen sa labas ay isang babaeng palengkera. Ikaw? Ay kulang sa disiplina. Ang matandang babae na iyon ay paano ka tinuruan? Talagang walang respeto sa nakatatanda. Ikaw, huwag mong sabihin iyon kay Lola. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat maging ina ko. Grabe naman. Narito pa ako. Gusto mo pa bang sampalin ako? Hindi ko papayagan. Sino ka ba? At nangangahas kang magmataas dito? Xingyu! Okay lang ako. Xingyue, Huwag mo akong hawakan. Xingyue! Ikaw si Lin Xingyue? Taga Haichengyu District? Lin Xingyue. Ang pamilya Lin. Iyon ang noong una na nakipag-alyansa sa inyong pamilya Wen. Naku. Ikaw pala ang anak ng pamilya Lin. Kung sinabi mo lang sana ng maaga mas mabuti, papaghiwalayin ko agad si Wenli. Sa asawang iyon. Para kayong dalawa ay muling-muling magsama. tita, Tumahimik ka. Hindi kayang pantayan ang aming anak na dalaga ng pamilya Wen. Hindi ka talaga gusto ni Xingyue. Kaya pala, ikaw pala ang pamilya Lin na nakipag-alyansa sa pamilya Wen. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Ako ay nakalimutan lang. Ito ay itinadhana ng tadhana. Pasensya na. Hindi mo kailangang mag-sorry. Kasalanan ko. Kung desidido kang tapusin ang relasyon sa pamilya Wen, sasamahan kita. Naku, Xingyue ah. Ano sa tingin mo? Bakit? Gusto mo pang panagutin ang sarili mong ina? Dapat na nating ayusin ang mga bilang. 20 taon na ang nakalilipas. Iniwan mo ako. Pero hindi mo ako hinanap. Ginawa ko ito para mapagamot si Lola na nag-alaga sa akin. Kaya ako bumalik sa pamilya Wen. Kusang loob kong napipiit sa inyong bahay ng 6 na buwan. Pag-aaral kung paano maging asawa ng iba. Ginawa ninyo akong kasangkapan. Kapalit. May utang lang ako sa inyo ng 2 taon na gastos sa gamot. Hindi utang sa inyo ang buong buhay ko. Dapat sana. Gusto kong maging marangal sa paghihiwalay natin. Pero walang hiya ka. Dumating ka rito at nag-ingay. At sinaktan mo pa siya. Talagang bigo na ako sa iyo. Ito ay 400,000. Gastos sa gamot ni Lola sa loob ng 2 taon. Walang kulang kahit piso. Alam kong hindi mo kailangan itong pera. Pero ito ang tanging ugnayan nating dalawa. Ibinalik ko na sa iyo. Simula ngayon, hindi na ako ang iyong anak. Ang tapang mo naman? Akala mo ba dahil nakipag-ugnayan ka sa pamilya Lin? Pwede mo nang gawin ito sa ina na naghirap para isilang ka? Ngayon, kinakausap mo ako tungkol sa ugnayan ng mag-ina. Ang nakakatawa mo naman. Noong kailangan ko ang aking ina, nasaan ka? Lagi kang nandyan sa pinakamahina kong sandali. Ginagamit ang taong pinakamahalaga sa akin para makipagkalakal. Ang matandang iyon ay hindi dapat umalis. Ngayon wala ka ng kahinaan? At may sumusuporta sa iyo si Lin Xingyue. Siyempre, hindi ka na natatakot sa pamilya Wen. Ngunit, huwag mong isipin na makakatakas ka sa pamilya Wen. Akala mo ba ang pamilya Lin ay napakabuti? Kung wala kang pagkakakilanlan bilang anak ng pamilya Wen, paano ka makakapasok sa pamilya Lin? Maaga o huli, matutulad ka kay Siatang. matandang babae, ano ang sinasabi mo? Ikaw? Wala kang asal. Kaya pala ang asawa mo
ay nagloloko. Anong sinasabi mo? Nandito ang asawa ko. Wenli, tingnan mo. Ang kanyang pagmamahal sa iyo ay hindi naman gaanong malalim. Kung walang angkan, paano kanya magugustuhan? Mas mabuting sumama ka sa akin pabalik sa pamilya Wen. Hindi na kita pipilitin magpakasal. Kung gusto mo, Lin Xingyu, maaari kong payagan kayong magkasama. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo sa pagitan namin ni Wenli. Magkasama na kami. Mahal ko si Wenli. Kahit mahal mo siya, hindi siya papayagan ng lola mo. Sinong nagsabing hindi ako pumayag? Ikaw? Lola? Lola, Huwag kang matakot. Si Lola, andito para suportahan ka. Madam Lin, ikinagagalak ko kayong makilala. Ginang Wen. Sa tingin ko, nasa edad ka na rin. Bakit nandito ka ginagambala ang mga bata? Madam Lin, ang pamilya Lin ay isang kilalang pamilya. Itong si Xingjue, paano siya naging may asawa? At may relasyon pa rin sa anak ko? Ah, si Shaoli? Ano? Ang anak mo? Teka, iyan ang manugang ko. Ano? Si Wenli. Ay manugang mo? Nakita mo? Legal at formal? Si Wenli asawa ko. Imposible. Si Wenli pala ang asawa ni Xingjue. Wenli, yung pinakasalan mo, walang kwenta. Oo, Lin Xingyue. si Lin Xingyue ang asawa ko. Ginang Wen, yung bagay-bagay ng pamilya Wen ninyo, kahit papano, alam ko naman ng kaunti. Masama ang pagtrato ng pamilya Wen kay Wenli. Ang pamilya Lin naman ay inaalagaan si Wenli. Kahit anong gusto gawin ni Wenli, sinusuportahan namin siya. Ako, itong matandang babae, ngayon, sasabihin ko na ito ng diretsyo. Hanggat may pamilya Lin, ang pamilya Wen, huwag ninyong subukang apihin si Wenli. Kung marunong kayong umasta, bitawan ninyo siya agad. Huwag na siyang guluhin. Ginang Wen, nakalimutan mo ba? Humingi ka ng tawad kay Shaoli at Xingjue. Pasensya na. Masyado akong naging pabigla-bigla. Xiaoyu, ihatid mo ang bisita. Lola, ang galing naman ngayon ha. Oo nga. Paano kayo nakarating ngayon? Si Xiaoyu pala, siya ang naghatid sa akin. Xiaoyu, tama ang ginawa mo. Kayo dalawang bata, mahirap harapin ang isang nakatatanda. Mas madali kung ako ang haharap. Xiaoli, kung papatulugin ka pa ng pamilya Wen, sabihin mo lang kay Lola. Aayusin ni Lola. Salamat, Lola. Eto, kain po kayo. Kayo dalawa, yung marka sa mukha. Wala yon. Tawag namin dito, couple look. Ha 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 ha. Aba, kain tayo. Mukha namang kamukha. Magaling ako sa pagguhit. Isang tingin lang. Naalala ko na agad itsura mo. Tuwing gabi, napapanaginipan kita. Sige, magpahinga na tayo. Ang daming nangyari ngayon. Pagod na ako. Talaga? Wala ka ng lakas kahit konti? Ikaw, Ano ako? Mag-asawang legal. Legal. bakit ang aga mong nagising? Hindi maaga. 11:00 na. Ano? Bakit hindi mo ako ginising? Malalate na ako sa trabaho. Lumingon ka. Magpapalit ako ng damit. Bakit ako tatalikod? Para namang hindi pa kita nakita. At saka, nakalimutan mo ba? Sabado ngayon. Sabado na? Pwede ka pang matulog ulit. Mamaya, tatawagin kita para sa tanghalian.
Hindi na ako makatulog. Kaya gumawa tayo ng masaya. Basta maganda ang relasyon nila, mapapanatag na ako. Yung dalawang batang ito ay parehong kapuspalad. Ang isa, nawala ng mga magulang, ng mga... Ang isa naman, hindi minamahal ng tatay at nanay. Basta mabuti sila, wala na akong pagsisisi. Madam. Tiyak na mabubuhay kayo ng matagal. May mga apo pa kayo na aalagaan. Haha. Tara, maghanda tayo ng tanghalian para sa kanila. Ginoo, ma'am. Sa official blog ng kumpanya, naglabas na ako ng pampublikong pahayag. Ang seryoso naman, hindi ba't mag-aanunsyo lang? Na ikakasal tayo? Siyempre. At ang balita tungkol sa iyong promotion. President Wen, Ano ito? buksan mo. Bakit bigla mo akong binigyan ng relo? Para, kapag nasa panganib ka, sa unang sandali ay mahahanap kita. Mayroon din ako. Si. Venli, hindi ko inakala na itinago mo ito ng napakatagal. Ngayon, hindi na kita titigilan. Ma'am, Nasaan si Xing Yue? nakatanggap ng tawag ang CEO. Sabi niya ay na-ospital si Lola Lin. Kailangan niyang pumunta agad. Saang ospital? Pupunta rin ako para bisitahin si Lola. Sige, kukunin ko muna ang sasakyan. Venli, sa wakas, nasa kamay ko ka na. Uy, amo. Kasama mo ba ngayon si Wenli? Nasa baba lang siya ng kumpanya kanina. Pagkuha ko ng kotse, nawala na siya. Ano? Agad na tingnan ang CCTV. Hanapin ang lokasyon sa relo. Dapat mahanap siya. Huwag ka nang lumaban. Lahat ng suot mo, itinapon ko na. Nag-install pa ako ng signal jammer. Kahit si Lin Xing Yue naglagay ng tracker sa'yo, hindi ka niya mahahanap. Siyatang. Ito ay kidnapping. Illegal ito. Illegal? Sa kalagayan ko ngayon, natatakot pa ba ako sa illegal? Karapat-dapat ka lang. Paulit-ulit mo akong pinaglalaruan. Kahit masira ang reputasyon at interes ng kumpanya. Hindi. Mali ka. Wala akong pakialam. Anong kumpanya? Anong posisyon? Anong pera? Anong reputasyon ng kumpanya? Wala akong pakialam sa mga iyon. Ang mahalaga sa akin ay si Lin Xing Yue lamang. Kung hindi dahil sa kanya, bakit naman ako papasok sa kumpanya? Ikaw ang umagaw sa kanya. Naghintay ako sa kanya ng 5 taon. Iniwan ko ang lahat para sa kanya. Bakit ikaw ang makakapag-asawa sa kanya? Ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa pangaagaw, kundi sa pag-akyat sa isa't isa, paggalang sa isa't isa. Ang sinasabi mong pag-ibig ay simpleng hindi mo matanggap. Hindi lang ako ang sinasaktan mo, kundi pati ang sarili mo. At pati na ang sinasabi mong pinapahalagahan mong si Lin Xing Yue. Tumahimik ka. Anong karapatan mo para turuan ako? Venli, kung iiwan mo siya, pakakawalan kita. Siatang, ihulog mo ang kutsilyo. Paano mo ako natagpuan dito? Imposible. Naglagay ako ng signal jammer. Itinapon ko lahat ng gamit niya. Paano mo natagpuan itong lugar? Inilagay ko na ang relo sa loob ng bag mo. Venli,
Nasa akin ka na sa wakas. Sa relo ni Wenli, naglagay ako ng dobleng tracker. Akala mo, sa isang jammer lang, makakaya mong magtago? Dahil nahanap mo ako dito. Mukhang natawagan mo na ang pulis. Ako, hindi ako tumawag ng pulis. Ako lang at siya. Pakawalan mo siya, hindi na kita, sisingilin. Bibigyan pa kita ng pera para makaalis ka. Pakisuyo, pakawalan mo siya. Si, papayag ako. Pero may kondisyon. Makipaghiwalay ka na sa kanya ngayon. At pakasalan mo ako. Bakit ang tigas ng ulo mo? Wala akong pakialam doon. Ikaw lang ang gusto ko. Papayag ka ba o hindi? Siya. Papayag ako. Lindy, niloko niyo ako. Bakit mo siya pinoprotektahan? Dahil, mahal ko siya. Buti na lang okay ka. Pero nasugatan ang kamay mo. Okay lang. Maliit na sugat lang ito, hindi naman delikado. Huwag na nating pag-usapan yan. Dali, pumunta tayo sa ospital. Wenli, Lin Xingyue, galit ako sa inyo. Talagang wala ng pag-asa. Marami kang maling ginawa. Di ka pa nagsisisi. Dumating na ang pulis. Sa susunod mong buhay, magsisi ka na lang sa kulungan. President Ma'am, si Xiatang ay dinala na ng pulis. Secretary Yu, hindi dapat ipagpaliban ang sugat ni Xing Yu. Dali, pumunta tayo sa ospital. Ang singsing ko. Hahanapin ko ito. Huwag mo nang hanapin. Natagpuan mo talaga. Kung gusto mo, isusuot ko sa'yo. Uminom ka ng tubig. Ang dami mong pinagdugo kanina. President, Mrs. Ang mga bagay sa kumpanya, naayos ko na. Ang proyekto ay maayos ang takbo. Pumirma na ang kasosyo sa kontrata. Ang tungkol kay Xiatang, nakialam na ang pulisya. Ang proseso ng kaso ay isusulong ng paunti-unti. Salamat sa pagod mo. Ang natitirang mga bagay, gawin mo na lang ayon sa iyong diskarte. Sa mga panahong ito, nagpapagaling ako sa bahay. Ang mahahalagang bagay sa kumpanya, i-report mo sa akin anumang oras. Si, ako na lang. Hindi na muna ako makikialam sa inyo. Babalik na ako sa kumpanya. Darating muli sa ibang araw para bisitahin kayo. Siya. Tuloy mo. Peste kang bata ka. Ayos ka lang ba? Ang kamay mo, masakit pa ba? Lola, maliit na sugat lang. Hindi naman sa gabal. Huwag kang mag-alala. Shaoli, ayos ka lang ba? Si Xiatang na iyon, wala naman siyang ginawa sa'yo? Lola, ayos lang ako. Si Xing Yue. Iniligtas niya ako. Buti naman at ayos ka lang. Buti naman at ayos ka lang. Nagluto ako ng sabaw ng manok para makabawi kayo sa lakas. Uminom na kayo. Lola, inumin namin. Umuwi na kayo at matulog ng maaga. Ikaw talagang bastos na bata. Maaga pa. Anong tulog? Lalabas ako at pupunta sa parke. Pagbalik ko, dadalhan ko kayo ng masarap. Lola, mag-ingat ka sa daan. Gusto mo na ba talaga?
Hindi pa gumaling ang sugat mo. Ang bagal mo, baka may dumating na naman. Lin Xingyu, handa ka na bang maging nobyo ko? Bastos kang bata ka, alagaan mong mabuti si Xiaoli. Huwag mong hayaang masaktan siya. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Lola, huwag kayong mag-alala. Sa buong buhay ko, mamahalin ko siya. Pangangalagaan ko siya. At aalagaan. Hindi ko siya hahayaang masaktan. Mga bisita, mga kaibigan at kamag-anak, maligayang pagdating sa Ginoong Lin Xingyue at binibining Wenli sa kanilang kasal. Ngayon, ang bagong kasal ay maaaring magpalitan ng singsing. Ipinapahayag ko na ang bagong kasal ay opisyal ng mag-asawa sa habang buhay magtutulungan sa hirap at ginhawa hanggang sa pagtanda. Ngayon lalaking ikakasal, maaari mo nang halikan ang iyong nobya. Ito ba ay bersyong upgraded ng bahay kasal? Masasabi mo iyan, asawa. Maligayang bagong kasal. Maligayang bagong kasal. Pakiramdam ko, ang libangan ni Lola ngayon ay magluto para sa atin. At mag-ayos ng kwarto para sa kasal. Kaya, tayo, pwede tayong magkaroon ng kasal bawat buwan. Hindi na sobra naman yata yan. Naalala mo pa ba noong unang tayo nagkita sa damuhan kung saan ginaganap ang kasal? Noong nailigtas mo si Lola, pero nalaman ko ng maglaon na ikaw ang nag-abot ng payong sa akin at nag-encourage sa akin. Sa sandaling iyon, alam ko na, ikaw ang taong hinahanap ko sa buhay na ito. Hindi ko rin inaasahan na ang nakatagong asawa ko ay lihim na nagkagusto sa akin ng kalahating taon. Pagkatapos naming ikasal, ay hindi niya agad sinabi sa akin. Ngunit buti na lang, naging magkasama tayo sa huli. Ito ang ating tadhana. Hindi na mawawala. Hindi mawawala. Sa buhay na ito, sa susunod na buhay. Hindi mawawala. Susunod ako sa'yo. Mahaba pa ang ating buhay. Bye, sasamahan kita. Sasamahan kita. Lin Xingyu,